Siya ay mananampalataya. Siya ay anak ng matatanda. Siya ay ama para sa mga anak. Siya ay asawa para sa isang babae. Siya ay empleyado sa isang tindahan at nagmamaneho rin ng motorsiklo. Namamasada ng maaga at umuuwing gabi na sa bawat araw upang kumita ng mas maraming pera para sa kanyang pamilya. Upang tiyakin na may makakain ang kanyang pamilya. May magandang mga damit na maisusuot at magagandang lugar na matitirahan. Pinapagod niya ang kanyang sariling katawan. Ang lahat ng kanyang oras ay inilalaan niya sa trabaho. Araw-araw siya ay sobrang napapagod, labis na pagod. Wala siyang oras upang lumapit sa Diyos. Kung minsan ay nararamdaman niyang nagkakautang siya sa Panginoon, ngunit hindi siya tumitigil. Hanggang isang araw, may aksidenteng nangyari sa trabaho at siya ay namatay sa kabila ng mga pagsisikap na iligtas siya. Sa huli, ang kanyang magagaspang na mga kamay ang nagdala ng kayamanan sa kanyang pamilya, ngunit nawala niya ang kanyang sariling buhay. Nawalan din siya ng pagkakataong mailigtas ng Diyos. Minsan nang sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Sa pagninilay sa mga salita ng Panginoong Hesus, dapat nating isaalang-alang ang kahalagahan ng ating mga pagsisikap. Maaari tayong magtrabaho ng walang kapaguran. Ngunit kung sa huli ay mawawala rin natin ang ating sariling buhay, anong pakinabang nga ba ang maidudulot nito? Kahit na makapag-ipon tayo ng malaking kayamanan, hindi natin magagamit o madadala ang mga ito kapag tayo ay mamamatay. Maiiwan ang ating mga matatandang magulang na wala ang ating pag-aalaga at tatanda ang ating mga anak na wala ang ating pag-aalaga. Higit sa lahat, hindi pa natin nakakamit ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw. Sa pagbubulay-bulay sa mga ito, ang lahat ay nagiging lubhang walang kabuluhan. Ano ang masasabi mo mula sa mga bagay na ito? Kahit na naniniwala ka sa Diyos, kung hindi ka kailanman lumalapit sa Kanya, kung hindi ka man lang makapaglalaan ng oras para sa Kanya, kung gayon, paano mo nagagawang umasa na ililigtas ka ng Diyos sa huli? Tiyak na ito ay imposible. Ipinapaalala sa atin ng Biblia, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kaya, ang kasawian ng iba ay isang paalala sa atin na palaging maglaan ng oras para sa Diyos. Ang pagkakamit ng kaligtasan mula sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, mas makabuluhan kaysa sa anumang bagay. Kapag lumalapit ka sa Diyos, hindi lamang sa makikilala mo siya, kundi matatanggap mo rin ang kanyang proteksyon. Magkakaroon ka rin ng pagkakataon na patnubayan ang iyong pamilya at mas mapalapit sa Diyos. Ipinapakita sa kanila ang daan upang matanggap ang kanyang proteksyon. Sa huli, kung ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya ay pangangalagaan ng Diyos, mabuhay ng payapa at nasa kanyang pangangalaga, hindi ba ito mas mahalaga at makabuluhan? Kahit na ang buhay ay hindi gaanong mayaman, hindi ka magugutom, bagaman ang mga damit ay hindi gaanong magarbo, hindi ka naman magiging hubad. At bagaman ang lugar na tinitirahan mo ay maaaring pangkaraniwan lamang, mayroon ka pa ring masisilungan. Dapat kang makontento sa bagay na ito ng higit sa lahat. Ipinapaalala sa atin ng Biblia, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Sa sandaling ito, handa ka bang maglaan ng oras upang lumapit sa Diyos?